Ayan po mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa akin channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ito pong post po ni Tio Moreno mga kabida. No? Itong bagong survey po ng SWS patungkol po mga kabida sa net satisfaction po ng mga pinakamataas po na opisyal ng ating bansa. No? Okay, nakabawi po dito si Vice President Sara Duterte. No? Nilampaso po niya yung dalawa, no? Ito pong si Pangulong Marcos at saka itong si House Speaker Martin Romualdez po mga kabida, no? Dito ho sa survey, batay na rin dito ho sa post ni Tio Moreno mga kabida, kung saan ang title po dito ay VP Sara Duterte remains the most favored official versus Marcos Romualdez. Ayan, yun kanyang title, ano po, no? Meron ginawang survey po itong SWS noong December 2024, ano po, mga kabida, no? Okay, babasahin ko lang po ha. Vice President Inday Sara Duterte remains the most popular official, surpassing both President Bongbong Marcos and House Speaker Martin Romualdez, according to the latest social weather station survey for December 2024. Duterte maintained a net satisfaction rating of plus 21, securing her as the most favored official among the three. While this represents a 6 points drop from her positive 27 rating in September 2024, she still outpaces both Marcos and Romualdez by a significant margin. Ayan. Kahit na po bumaba yung kanyang rating, no, net satisfaction rating from 27, naging 21 na lang po, siya pa rin yung mataas. Okay? Siya pa rin yung most favored official, no? Okay? Kumpara dito ho sa Pangulong Marcos, mga kabida, at kay House Speaker Martin Romualdez. Kay President Marcos naman, ang nakuha po niya, net satisfaction rating, nag-drop po siya ng 13 points, ano? From positive 32 noong September 2024, mga kabida, naging plus 19 points na lang po, no? In December 2024, no? Similarly, ito pong si House Speaker Martin Romualdez, yung kanyang net satisfaction rating, bumaba rin, ano? Mga kabida. Okay? Ng 11 points, imagine, 11 points decrease. Okay? From positive 20, naging positive 9 na lang po. Single digit na lang po, mga kabida, no? Ito pong net satisfaction rating ni House Speaker Martin Romualdez, ano? Okay, ito po. The gap between Duterte and the two other leaders highlights her continued appeal to the public, even amid challenges faced by the administration. This is attributed to her strong leadership, image, and the perception of her consistent policy focus. Kahit na po binato po ng maraming aligasyon, siniraan, dinemolish, no? Pero still, the Vice President stand alone, ano? Kumbaga, hindi ho siya nagpatinag sa lahat po ng mga disturbances, no? Sa kanya, laban po sa kanya, no? Nananatili pa rin siyang tumayo. Her strong leadership projects, okay? Her strong leadership projects amid those difficult times, no? Okay? Nung binatikos ng husto po itong si Vice President Sara Duterte dahil sa mga samot-saring aligasyon, like for example, yung paggamit po ng confidential fund na hindi ho daw anong tawag po dito, marami yung questions, ano? Okay? Mga questionable pong mga paggamit po ng pondo ng gobyerno, no? Okay? So, yun po, no? Kahit may mga ganun pong mga aligasyon laban po sa kanya, wala pa rin. Hindi ho nagpapa-apekto po itong si Vice President Sara Duterte. Yun yung possible reason kung bakit ho siya pa rin yung mataas, no? Pagdating ho sa net satisfaction. Kumbaga,
kahit bumaba po yung kanyang rating po mga kabida, siya pa rin yung mas kumbaga satisfied yung taong bayan doon ho sa kanyang mga ginagawa, no? Compared to these two other officials. Okay? So, yun po. Ang problema lang kasi nung December 2024, medyo bombarded po yung administration po ng mga issues, ano po, no? Like for example, itong 2025 national budget. Nung pinasa po ng Bicameral Conference Committee, ito pong controversial po na 2025 budget. Doon na po umpisa yung ingay, no? Ingay ng taong bayan kasi yun, marami hong tinanggal doon. Like for example, yung budget po ng PhilHealth, no? Okay? Hindi ho binigyan po ng zero budget ang PhilHealth dahil po may na-discover daw yung mga mababatas po natin na sobra-sobra yung kanilang pondo, no? Yung kanilang reserve funds. Saka may mga tinanggal na mga budget, like for example, yung for fish, no? Tinanggalan po ng 50 billion pesos. Okay? Yung education naman, ito yung matindi, no? Kasi dami hong nagalit po ng mga estudyante ho dito, no? Kasi tinanggalan po ng budget patungkol doon ho sa digitalization, okay? O computerization sa learnings po ng ating mga kabataan, ano po, mga kabida. So, madami pa, no? Madami pa talaga na mga controversial items na naging mainit yung discourse at saka criticisms, no, mula sa publiko, no, mga kabida. Kaya siguro yun yung naging dahilan kung bakit bumaba po yung ratings po ni Pangulong Marcos when it comes to satisfaction at kay House Speaker Martin Romualdez, mga kabida, no. So although hindi ako masyado bumilib ho dito sa SWS, ano po, kasi may mga service kasi sila na para sa akin lang po, hindi ho nag-reflect ng tunay po na damdamin po ng taong bayan, ano? Okay? Pero dito ho sa survey na ito, sige na lang, bigyan ko na lang sila ng consolation po, mga kabida. Kahit na po medyo mababa masyado yung rating po ni Vice President Sara Duterte, ano po? Kahit okay lang, dahil ho, at least sa pa rin yung mataas, ano, mga kabida. So for your comments and for your suggestions and opinion, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, mga kabida, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.